Kath then spotted magkasama sa airport mga kasembreros. At saka si Kath daw kinakahiya si Mayor Mark Alcala. How true ito mga items mga kasembreros. Yan at marami pa sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram story mga kasembreros. Part ito ng kanyang promo ng Dr. O Skin Lab mga kasembreros. Sabi niya dito sa kanyang caption ay how I prevent breakouts after sweating. So tapos gamit-gamit niya dito yung Dr. O Skin Lab na spray sa mukha mga kasembreros. So ang cute-cute dito of course ni Alden. Tapos para may promo sila na up to 35% off mga kasembreros sa mga items ni Dr. O mga kasembreros, no? Or Dr. O Skin Lab. So talagang tawag dito, cute lang dito ni Phenomenal Box Office Cinema King. Ito, may isang channel na parang natanong dito si Alden mga kasembreros. Sabi niya kung ang pambansang kamao ay si Manny Pacquiao, sino naman ang pambansang Bay? So nasagot naman niya nasagot naman niya ito mga kasembreros si Alden Richards, no? Tapos ang kulit mamaya piplay ko po ito mga kasembreros. Alden Richards, ako to, tatay mo. Sabing ganoon mga kasembreros. So, ako to, tatay mo. So, ang cute niya mga kasembreros, no? Mamaya piplay ko po ito. Tapos kahapon ay nag-rides si Soiti, no? Namataan siya na nag-bike mga kasembreros. So, nasa Marilake, no? Si Alden kahapon mga kasembreros. Parang ano siya, photography studio na nakuhaan si Soiti, no, na nagbabike mga kasembreros at huminto. Nag-stop over din si Soiti mga kasembreros at saka basta mga random photos ni Alden na nagbisikleta mga kasembreros. So speaking of bisikleta, na-feature yung kanyang advocacy sa maraming mga dito, maraming mga publishers online na kung saan ay isa sa pamamaraan talaga ng pagtitipid sa gasolina at pera ay ang pagbibisikleta. Sabi dito ng ay grabe, ibinahagi ni Alden Richards na maging practical at healthy option para sa kanya ang pagbibisikleta sa gitna ng patuloy na pagtaas na presyo ng langis. Hinihikayat niya ang publiko na magbike hindi lang para makatipid kundi para makatulong din sa kalikasan at kalusugan. Tama, no? Malaki rin ang naitulong nito sa kanyang paghahanda para sa seryeng Love Siargao kasama si Nadine Lustre. Kung saan kailangan niyang ibalik ang kanyang beach body mga kasembreros. So, beach body nga talaga, no? So, si Alden dito ay baka magta-topless sa kanyang serye mga kasembreros. Tapos, na-feature din siya sa sa Alam Mo Ba? No, ito yung isa pang Facebook page mga kasembreros na na-feature yung kanyang advocacy, no, na pagbibisikleta mga kasembreros. So, sabi naman dito sa Alam Mo Ba, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina, ibinahagi ni Alden Richards naman nakatulong sa kanya ang pagbisikleta bilang alternatibong paraan para makatipid. Bukod sa tipid, sinabi ng aktor na nakakatulong din ito sa kalikasan at sa pananatili ng healthy lifestyle. Kaya hinikayat niya ang iba na subukan din ito. Paalala rin niya na mahalaga ang tamang asal sa kalsada at respeto sa mga siklista. O nga, no? Malaki na yung tulong ng biking at pagtakbo sa paghahanda sa sharing. So, yun siya mga kasus, no? Tapos, may natatawa ako sa mga comment dito at saka tutuwa mga kasembreros. Sabi niya dito sabi ng iba dito, guwapo, sabing gano'n. Sabi ni Susan Cabayaw, good job sir, sabi ni Virgie Tigbaw. Sabi niya ito, tipid ang mayaman, tayong mahirap tipid din. Oo nga, no? Sabi nga si Alden nga na bilyonaryo nagtitipid, how much more tayo na mga ultimo na mga tao mga kasembreros ay dapat magtipid habang may alternatibong paraan. Let's say kung walang gas, kung may kahoy kayo, no, sa probinsya, magkahoy, no? Kung may kalabaw, magkalabaw. Hindi kasi yung iba talaga wala talagang option. So magtipid-tipid na lang in a different way mga kasembreros. So ganoon po siya. Okay.
ito may touching story pala ito talaga si Shane Ramiro mga kasembreros. Yung pinost natin kahapon na si Katha, hindi pa pala doon nagtatapos yung kanyang paghanga no or pag-post ng nakaka-touch na mga bagay about kay Alden mga kasembreros. Sabi ni Shane Ramiro dito, 10 hours ago, our favorite Iron Man fan, real heart behind the fame. I've been a fan of Alden for more than a decade now. But knowing the man behind the celebrity persona is what really sticks with me. Grabe no? Being privileged to share those intimate barkada moments hits different just like it did back in my Dubai days. I remember seeing his candid side, like how he's such a huge Iron Man fan. It's those simple fanboy moments of his that make him so relatable. Even with all the fame, he's just a guy who loves his superheroes just like anyone else. In an industry where everything can feel scripted, his genuineness is so rare. Grabe no? Napaka-rare or seldom daw mga kasembreros. Kapag magkakasama kami, ayaw talaga ng special treatment. He doesn't want the fancy seat or the superstar pass. Grabe no? He just wants to be one of us, showing that candid side of him that the cameras don't always catch. Grabe mga kasembreros. So, but what truly touches my heart, it's how he values people. Even if I haven't seen him or been active in the fandom for so long, he still knows me by name. It is so rare to find someone who reaches that level of fame but stays so grounded and personal. Seeing his real self reminds me why I've stayed a fan all these years. It's not about the glitz, it's about the big heart that never changed. Grabe na, cheers to you, Alden Richards, who stays real no matter how bright the spotlight shines. Grabe mga kasembreros. Tapos nag-share siya ng kanyang mga random photos mga kasembreros through the years no with the Alden Richards mga kasembreros. So grabe no, talagang nakakatuwa at nakaka-touch ito mga kasembreros. So ito yung isa sa mga tumatak sa akin yung pag magkakasama daw sila, ayaw niya ng special treatment or ng superstar seat or superstar pass mga kasembreros. Gusto niya maging kapareho lang din ng na mga fans niya, parang magka-level lang sila. Sin yung kanyang gusto. Grabe no, talagang tama itong sasabi niya na napaka-rare, napaka-bihira mga kasembreros na sobrang sikat na niya, sobrang superstar, no, sobrang yaman, sobrang influential, and yet he stays so grounded mga kasembreros. Napaka-humble niya at napaka-down to earth na tao mga kasembreros. Talagang pabihira no itong si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So talagang mapapasana all ka na lang talaga mga kasembreros kapag ito yung naging fan ka nito mga kasembreros ni Alden Richards. So sobrang kung gaano siya pinagpapala no, kasi the more he humbles himself ay the more na iniaangatin siya at binibless ng Panginoon mga kasus. Hindi lang siya, no? Kahit yung sino sa atin na maging humble, maging grounded, na maging mabait mga kasembreros, and so on. So, ganun po siya. Ito, magbabago pala yung time slot ng ng Stars on the Floor mga kasembreros. Nag-share sila kagabi ng announcement sa Facebook page nila. Sabi dito, 4 hours ago, don't miss the Beat Dance universe. The stage is set, the lights are brighter, and the stars are ready to shine. Stars on the Floor 2026 is bringing the heat to your screens with a brand new time slot. 7 p.m. na sila mga kasembreros, tuwing Sunday pa rin. So, parehong araw, nag-advance lang ng konti or naging mas maaga ng konti mga kasembreros. Kasi diba dati ay 7:15. So ngayon ay earlier na sila ng 15 minutes mga kasembreros. 7 p.m. na siya sharp mga kasembreros. So yun, abangan natin yung mga pasabog pa no mga kasembreros. And then ito, ang kulit ng pinost dito ni Sylvia Bell. Sabi ni Alden Richards at Catherine Bernardo, sobrang bagay nila. Simple pero ramdam ang tunay na chemistry. So makaka-captain ito si Ma'am Sylvia Bell, no? Nakakatuwa naman. Grabe 485 reactions mga kasembreros. So ito po yung
picture ni na Kath and Alden sa Metro Style yata. O yeah, Metro Style. Tapos, nasa kotse sila mga kasembreros. Tapos, wait, sige ito. Showbiz List Daily, The Rising Star meets Asia Superstar. Sa mata pala ng usap na iba, ang kalibre ng talent ni Kyla at Catherine, hindi lang basta maganda, pang best actress pa ang husay. Proud of these two. So, sina Kyla Estrada at saka si Catherine Bernardo, parang ano lang nila, pinagtambal mga kasembreros. 141 reactions ang post na ito mga kasembreros ng Showbiz List Daily. So, yun po, no? Tapos, sige, major item tayo mga kasembreros. Spotted sina Kath and Alden sa tayo sa airport mga kasembreros. Marami ang nagsasabi na sina Mayor at saka si Kath ito mga kasembreros. Marami ang nagsasabi din na tinan yung kamay ni Kath no, sobrang puti no, parang Koreana daw ito. Hindi rin sina Kath at saka hindi ito sina Kath at si Mayor Mark. Tapos edited no, may mga something like that mga kasembreros. Okay, sabi daw nila ay bago daw itong pumunta or spotted sila bago pumunta ng Thailand mga kasembreros. Tapos alam niyo po mga kasembreros, unang-una dito hindi siya real time. Okay? Tapos ang nag-post nito ay yung dati pang screen record ko talaga yung yung profile niya mga kasembreros. Yung nag-post nito ay yung dati pang nag-e-edit ng tawag dito, nag-e-edit ng mga pictures and videos ng Kath Mark mga kasembreros. So ano siya, maka-Kath Mark mga kasembreros, itong Facebook page or parang TikTok page na ito or TikTok account mga kasembreros, no? Si Kai Chobs 1903 yung kanyang pangalan dito. So halatang halata na maka-Mayor Mark Alcala ito, no? Pero marami rin nagsasabi na si Alden ito mga kasembreros kasi maputi, and then yung braso kasi 'di ba yung grabe yung halata na ano ni ni Alden mga kasembreros. So sabi nga dito ni ni Sweet Jenny de la Peña. So hindi naman si Catherine yan, saka na ako maniwala kung si Catherine na mismo magsabi na sila na oo nga kasi una-una hindi siya real time. Bakit late, no? In-expect ko na ito mga kasembreros na may mga edits na magsisilabasan mga after ng bakasyon ni Kath sa Thailand at saka sa Bhutan mga kasembreros. Unlike kay Alden, di ba imagine niyo si Alden, na-recognize agad siya ng mga tao. So real time na pinost sa TikTok. Pag nakuhaan si Alden sa airport, maya in-upload agad sa tao dito sa may TikTok or sa Facebook mga kasembreros. Hindi yung 2 days, 3 days na nakalipas, 1 week na nakalipas sa kanilang na-upload. So yun, tapos naka-mask, malayo rin mga kasembreros. So pwede siyang Korean mga kasembreros, tapos pwedeng si Alden, pero palagay ko hindi pwedeng si Alden tsaka si Kath ito kasi medyo busy si Alden mga kasembreros. Yun nga, no? Tapos yun, naka-mask din kasi ito yung sasabi ko na dapat yung picture dati sa airport na kuhaan real time mga kasembreros, hindi yung mag-edit sila later pa mga kasembreros, maghahanap na naman sila ng kwento-kwento mga kasembreros at saka generation ng information. Unlike si Alden, talagang hindi lang isa, dalawang video or pictures marami ang kumuha sa kanya ng video at pictures na real time na pinost on that particular day, on that particular moment mga kasembreros, post agad na mga random fans na nakapagpa-picture at nakapagpa-video sa kanya mga kasembreros. Hindi yung ito na ilang araw na nakalipas at ilang linggo na nakalipas ay saka lang nila i-upload. So halata naman masyado. At yung nag-post pa ng ng video na ito ay halatado naman na maka-Mayor Mark Alcala ever since, no? Sabi nga niya dito sa isang niya, my Kath Mark, no? Parang ganoon. So ibig sabihin fan siya ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So kung kaya sabi ko hindi na ako nagtataka na may mga lalabas na maganda later ng bakasyon ni Kath mga kasembreros kasi as expected, no? Parang expected na natin at saka scripted mga kasembreros
yung mga gantong uri ng tawag dito ng mga videos na posted later pa, no, mga customers, at hindi siya real time. So dapat kasi di ba Sir Alden yun talaga maiisip mo na bakit si Alden nga real time nga pinost ng mga fans at saka mga tao dun sa airport. And kung ikaw teller ng o ikaw yung nag-asikaso doon kay Nakat at saka kay Mayor Mark Alcala, siguro hindi naman masama na magpa-picture ka or magpa-video kasi mga kasembreros, no, kasi alam mo napangalan doon na kay Catherine so hindi pwedeng hindi makilala si Catherine and then hindi magpa-picture yung nag-assist sa kanya doon, mga kasembreros. So doon na natin babasehan, mga kasembreros. So yeah, sabi ko tama yung sinabi dito ng isang fan na saka tayo maniniwala kapag si Catherine na mismo nag-post sa kanyang Instagram, magkasama sila dun sa memorable pa naman yung Bhutan at saka Thailand, tapos hindi ka magpapicture, hindi ka magpapavide na may mukha, mga sila lang, mga kasembreros. So parang ganoon, no. Sabi nito, akala ko si Alden, no, sabi marami ang nag-iisip na si Alden nga, mga kasembreros, kasi nga yung likod, yung kulay, yung tangkad, mga kasembreros, parang si Alden yan, sabi ng isa dito, mga kasembreros. Gawa-gawa lang para lang may masabing jowa, fake naman. Sabi ng iba dito, no, mga kasembreros. So marami ang nag-iisip na si Alden nito may mga calf mark din, mga kasembreros. So pero yun nga, no, talagang ako ay maniniwala na lang kapag si Kath na mismo. Kasi pag in love ang tao, hindi mo mapipigilang i-post mo yan sa Instagram mo, mga story. Especially pumunta pa kayo sa isang historical place or sa out of the country, tapos kung in love ka talaga, wala kang pakialam, no, kung ipopost ko ito sa aking alam mo yun, sa aking IG story or something like that, mga kasos. Wala kang pakialam kasi nga in love ka. So ganun ang tunay, mga kasembra. Kasi ngayon, di ba, napakalaking factor ng social media, mga kasos, especially yung Instagram. Kung pa naisip na talaga ito na scripted ang lahat na ito, mga kasembreros. So pero sa mga maniniwala lang sa mga ayaw maniwala, hindi ko po kayo pipilitin, no, mga kasembreros, mga Cathnatis. Tapos, yun, related doon yung ating isa sa mga major items na kinakahiya ni Kath, mga kasembreros, si Mayor Mark Alcala, kung ganoon, no, na hindi man na siya nagpapakita o hindi niya pinapost sa kanyang Instagram. So, parang what for na hindi mo ipopost na nasa Bhutan na kayo, nasa Thailand na, tapos hindi mo lang kayo magpapakita ng mukha, no, na video, for example, or kasama ka sa Instagram story or something. Kinakahiya mo si Mark or si Mark kinakahiya si Kath, mga kasos, no, vice versa. So yun po, no, talagang hindi lang tayo naniniwala dito sa kasi nakita ko rin yung ni Mark post niya, para siyang busy siya ngayon sa kanyang nasasakupan sa Lucena City, mga kasembreros. So kung kaya hindi ako talaga maniniwala kapag ganoon lang na sa mga fans na manggagaling or sa mga random TikTok fans, mga kasembreros, manggagaling yung mga posts na ito, no, kasi pwede siyang ma-edit talaga, mga kasembreros. Sa maniwala kayo sa hindi, kailangan nyo maniwala na po pwedeng i-edit ang lahat-lahat ngayon, mga kasembreros, kapag hindi si Kath mismo nag-post or hindi mismo si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. But again, sa mga maniwala lang, sa mga ayaw ay okay lang po, no? Wala po tayong pilitan dito, mga kasembreros. Alright, so tapos next item natin, na-post din si Kath, mga kasembreros, sa iba't ibang mga pages, no. Isa na rito yung Catherine, kanino ka support na ending? Kay Alden or kay Kath, mga kasembreros, or kay Mark, no? So syempre, tapos picture dito ni Kath sa Bhutan, mga kasembreros. So syempre, tayo po ay supported natin si Alden, of course, mga kasembreros. Tapos ito bitter, ito, mga kasembreros, last item natin, abante tonight 5 hours ago. Inurot naman netizen si Catherine Bernardo na nabawasan ang freshness nito sa latest Bhutan trip. Grabe naman.
sigaw ng netizen Catherine Bernardo na mukhang tuyot sa butan. So, grabe naman yung tuyot mga kasembreros, no? So, napaka-perfecto naman siguro ng nag-comment or nag-post ng natuyot na si Kat mga kasembreros. So, siguro ano lang, wala lang siya magawa sa buhay. At saka medyo bitter, no? Yung nag-sabi nito mga kasembreros na tuyot at saka wala ng freshness mga kasembreros. Si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So, pero hayaan na natin sila, no? Basta tayo ay good vibes lamang mga kasembreros and mga Cathenatics. Alright, sinama sa ating Cathen items ha. Sa mamaniwala lang, sa mga ayaw po ay hindi po tayo mamimilit. So, pakinggan natin yung mga wait, may papakinggan ba tayong wala tayong papakinggang videos. Pero pakinggan natin ang napakagandang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga. Ay, meron pala. Yung isa pala dito no, na video na na-mention niya si Alden mga kasembrer sa question and answer. So yun lamang po, and then pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Kung si Manny Pacquiao ang pambansang kamao, sino naman ang pambansang Bay? Alden Richards. Yan. Paano? Kala ko. Yan, ganon. Ikaw sana si Apolinario Mabini. Ay, humarap pa ulit doon. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay More Beautiful Than Us. Sino kaya to, no? Mas maganda at mas mabuti daw sa atin mga kasembreros. Psalms 45 verse 2, You are more beautiful than the children of men. O ito pala yun, loving favor is poured upon your lips, so God has honored you forever. So ang tinutukoy dito na you mga kasembreros ay si Lord Jesus Christ. So although yung Psalms ay isinulat siya before the coming of the Lord Jesus Christ mga kasembreros, kasi yung four Gospels ay nasa New Testament na siya, di ba? Yung Book of Psalms na sinulat ni Haring David, Moses, and any other psalmists mga kasembreros ay isinulat siya prior to the New Testament, yung Matthew, Mark, Luke, and John. So yun po yung pinakaunang four Gospels in according to the sequence, no, mga kasembreros, and printed na ng Biblia. So nakaka-amaze unang-una sa lahat kasi yun nga, Jesus Christ was already prophesied sa Old Testament pa lang bago siya dumating mga kasembreros. Therefore, Jesus Christ is the fulfillment of the prophecies or the fulfillment of the law mga kasembreros na predict, no, na kung panasabi na siya, na mention na how many times sa Biblia. Hindi lang siya na-reveal. Grabe, no, nakaka-amaze. Hindi lang siya parang mystery pa siya noon mga kasembreros kasi hindi siya na-mention. Sinabi nga niya dito ni Haring David na you are more beautiful than the children of men. Loving favor is poured upon your lips, so God has honored you forever. So maaring si Lord Jesus Christ ito, pero pwede rin po siyang authority or king mga kasembreros nung time ni David. Pero maraming scholars kasi nag-agree dito na it was the Lord Jesus Christ na ni-refer or parang tinutukoy dito mga kasembreros. So more beautiful than the children of men. So of course, no, ang Diyos si Lord Jesus Christ mga kasembreros ay more beautiful than the children of men mga kasembreros. So talagang napaka dakila, no, at saka pa yung beautiful nga ano lang yan kumapa simpleng description or adjective lamang para ilarawan si Lord Jesus Christ because he is his grandeur, his splendid, no, talagang grabe yung his splendor mga kasembreros, yung magnificence, yung amazingness, yung wonders mga kasembreros, yung kanyang hindi siya yung ating mere adjectives, kahit na multiply mo siya ng 10 trillion times or 1 gazillion time mga kasembreros or 10 gazillion times, ay hindi po siya kakasya sa kadakilaan at greatness ng Panginoon mga kasembreros ni Lord Jesus Christ. So he is the most beautiful, no, incomparable, no, yun siya, incomparable, unfathomable mga kasembreros, incomprehensible ang kanyang beauty, yung kanyang yung beauty niya kasi hindi natin maikukumpara sa mundo no, let's say mga beautiful faces at saka magagandang tanawin sa mundong ito. So incomparable siya mga kasos because he also created those beautiful sceneries and locations or tourist destinations sa mundong ito mga kasembreros. So ganoon po siya. So pero dito ay talagang
ginamit ni Haring David yung word na beautiful, comparing to the children of men, mga kasmes, at saka loving favor, no, yung kanyang lumalabas sa kanyang mabibig, mga kasmes, kasi nga favor, no, ang favor ay hindi natin deserve, mga kasmes, kapag binigyan tayo ng pag sinabing God's favor, mga kasembreros, it's something na bonus, no, reward siya, or I would say grace, mga kasembreros, no, grasya na hindi natin deserve, yung grace, mga kasembreros, si Lord Jesus Christ, hindi natin siya deserving, and yet God sent His only begotten Son para sa atin, mabigyan tayo ng access sa heaven, mapatawad tayo sa ating kasalanan, iligtas ang mga tao mula sa kasalanan at kapahamakan, total destruction, mga kasembreros, sa impyerno, and kung pa ang dami, reconciliation, mercy, grace, truth, mga kasembreros, pananampalataya, pag-ibig, and so on, kapayapaan, lahat-lahat na ibinigay ng Diyos Ama, mga kasusuan. He sent His only begotten Son sa atin. So, sinabi pa niya, so God has honored you forever. So, si God the Father, parang sasabi niya, ino-honor niya si Jesus Christ because He is more beautiful than the children of men, and loving favor is poured upon your lips. So, yung lahat ng favor, no, ay nasa sa lips ni Lord Jesus Christ. That is why kapag ang Diyos, si Lord Jesus po ay nag-mention at nagbuhos sa atin ng favor, ng pabor, mga kasembreros, ay expect natin yung grabing change talaga at grabing effect nun sa atin with goodness, mga kasembreros. So Psalms 45 verse 2 is a profound verse that celebrates beauty, grace, and divine blessing. So alam niyo po, yung divine blessing, hindi lang siya material things hindi lang siya yung kunwari nakabili ka ng bagong ganto or malaking ganto, or gusto yung dinidesire mo na gantong bagay, and so on. So hindi lang siya material blessings. More importantly ay yung mga bagay na intangible, hindi natin nakita pero kailangan natin. Let's say love. Kung walang love sa loob ng tahanan, hindi kayo nag-uunawaan. Walang pasensya sa bawat isa, hindi kayo nag-uunawaan, hindi kayo nagpapatawaran, walang awa yung kuya sa kapatid, sa bunso, and so on. Hindi kayo nagki-care sa bawat isa, walang concern ang bawat isa, walang pagbibigayan sa bawat isa. So ganoon siya, mga kasembreros. Love, no, intangible, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nahahawakan, pero kailangan natin sa loob ng pamilya. Okay, especially kapag tayo po ay kung kunwari mahirap na nga tayo, tapos wala pang pagmamahalan sa loob ng tahanan, so wala pang pananampalataya kay Lord, no, wala pang Jesus Christ sa center ng tahanan, so tayo na po yung pinakadukha sa lahat ng dukha kapag ganoon. Kasi alam niyo po, kahit mahirap tayo, if we love one another, if we care for each other, and nasa center natin ang Diyos, mga kasembreros, hindi niyo tayo pababayaan, no? Hindi tayo yung pinakamahirap na tao, yung mayaman niya kayo sa material things, pero nag-aaway naman kayo parate. So, mahirap sila sa love, mahirap sila sa, parang, yes, mayaman sila sa material things, pero yung aspects ng nagmamahalan, aspect ng nagbibigayan, nagpapatawaran, nag-care sa bawat isa, may concern at saka pagmamalasakit sa bawat isa, pagpapakumbaba, kapayapaan sa loob ng tahanan. So, dun sila mahirap. Kung kaya, hindi balance din yung ganun, mga kasembreros. That is why, hindi lahat ng mayaman sa material things, mga kasembreros, ay nasa sentro nila ang Diyos. Okay? May mga taong may mapamilyang mayaman lang sila sa material things, pero naghahanap sila at naglulong sila ng care, ng love sa loob ng tahanan, mga kasembreros, because yun yung mga bagay na mas mahalaga, no, sa buhay natin, mga kasembreros. Anin mo naman yung parating masarap yung ulam ninyo or pagkain ninyo kung ang inyo namang ang inyong pamilya ay magulo, no, parati nag-aaway, mga kasembreros. So mas gugustuhin mo na lang na simple ang buhay, and yet nagkakaroon ng alam mo yun, pag-unawaan at saka pagmamahalan sa bawat isa. The psalmist expresses admiration for the subject, likely a king or a figure of great importance. This admiration goes beyond physical or mere physical beauty. It speaks to a deeper kind of beauty that comes from within, filled with grace and favor. The mention of grace poured into his lips or into lips suggests that the words spoken by the figure carry weight. They have the ability to inspire, uplift, and convey wisdom. It highlights that the beauty we can see has a direct relation to the words that come from our lips. When we speak with kindness and grace, we reflect the goodness that God blesses us with, making our interactions with others more meaningful. So yun siya. Kapag tayo pa biniyaan ng Diyos ng
sabi ito, grace, ng compassion, ng kindness, ng love, ng favor, mga kasombrero. So, nire-relay din natin sa kanila, no, inspiring words, na uplifting words, wisdom, mga kasembreros. So, kino-convey at nire-relay natin ito sa ating kapwa-tao. So, ganun po dapat siya, mga kasembreros. Kasi kapag, kunwari, nakatanggap tayo ng pagpapatawad, tapos hindi tayo nagpatawad, so, useless, no? Kung parang may kayamanan ka sa iyong kamay or sa iyong buhay pero hindi mo siya ginagamit sa ibang mga kasembreros. So dapat kapag nakatanggap tayo ng awa, maging maawain tayo. Kapag nakatanggap tayo ng pag-ibig, maging loving tayo sa ating pamilya at sa tao sa paligid natin, mga kasembreros. Kapag nakatanggap tayo ng kindness mula sa Panginoon, dapat din po tayo ay maging kind sa ating kapwa-tao, mga kasembreros. Kapag tayo po ay nakatanggap ng kasi ang Diyos natin talagang si Lord Jesus Christ, He humbled Himself, mga kasembreros. That is why we too must humble ourselves, especially sa harapan ng Diyos, mga kasembreros. So kapag humble kasi tayo sa harapan ng Diyos, ay naging humble din tayo sa mga tao sa paligid natin. The verse emphasizes that such beauty and grace are not just for show. So yung kagandahan daw or yung beauty na ito, hindi lang siya para sa palabas, no? Kagaya sa mga artista, no, sa vloggers or content creators, mga kasembreros. They are blessings from God. No, they are reminders that God takes pleasure in creating beauty and kindness in the hearts of His people. As we ponder the meaning of this verse, we might consider our own lives. How can we pour grace into our words? How can we reflect the beauty that God wishes to cultivate within us? No, so yun siya. No? Ito po ay panawagan sa atin na yung kagandahan, yung grace, mga kasembreros, ay kailangan natin ito in order to develop, no, or grow our relationships sa ating kapwa-tao, mga kasembreros. Sa final thought natin, recognizing that God's blessings are lasting transforms our understanding of success and joy. When we embrace this perspective, we find purpose and assurance even in difficult times. We can celebrate the beauty of life around us and appreciate the blessings bestowed upon ourselves and others. So yun siya, no? Yung beauty, hindi lang siya physical beauty, kundi inner beauty, mga kasus nga sa mga pageants, di ba? Narinig natin yung beautiful inside and out, no? Hindi lang siya sa labas, no? Hindi lang siya cosmetics, hindi lang siya aesthetic, mga kasembreros, hindi lang siya physical na kagandahan at kagwapuhan ng tao, but most especially ay yung sa puso ba, no? Intentions of the heart, yung kanyang advocacies, yung purpose, mga kasembreros, ang mas mahalaga sa lahat. Yung ugali ba, character over performance, character over intellect, character over beauty, character or ugali over excellence, mga kasembreros. Well, definitely, kung ikaw ay magaling, kung ikaw ay maganda, tapos maganda yung physical beauty, yung physical mo, pogi ka sa physical, tapos maganda pa yung ugali. So, pinagpala ka nga talaga kapag kaganon, mga kasembreros. Kumbaga pa, bonus na yun, no, na ikaw po ay pogi or maganda physically. Alright, but most especially, no, yung mahalaga talaga ay yung ating puso at yung ating ugali na kind, loving, merciful, compassionate, forgiving, and so on. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at ugaling kaaya-aya, mga kasembreros, kagaya ng ating na-mention. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.